Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Paling, shoutout kay Jericho Tundake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Buhay. Ang Aaron ay nagbibigay ng malamig na ngiti. Siyempre ginagawa niya. Ngunit dahil lang sa gusto niya, kinailangan ng Aaron. Mamatay para sa akin. Poof. Punch. Palakol. Halos walang anumang distractions. Ang Aaron ay sumalakay ng buong lakas, nang walang depensa o depensa. Sa orihinal, ito ay isang malaking palakol sa ulo ni Aaron. Sa oras na ito, dahil sa takot ng matandang monghe, pinutol na lang niya. Ito sa likod ni Aaron sa ere ang matigas at matalas na talon ng palakol ay direktang tumagos sa likod ni Aaron, at maging ang nakalabas na talon ng palakol na sutla ay makikita sa kanyang dibdib. Ngunit sa parehong oras, halos tumama ang kamao ni Aaron sa damit ng matandang monghe sa harap ng tiyan ng matandang monghe ay nilinggan niya si Aaron na nag-iisa sa harap niya. Kung hindi, ang batang lalaki ay talagang may balak na mamatay kasama niya. Ang matandang monghe ay hindi napigil ang mapangiti. Ano? Ang tinatawanan mo? Tandang pananong panipi. Bigla na namang nagulat ang matandang monghe. Hindi pa siya bumabagal sa kanyang ginawa. Ngayon ay bigla siyang napatitig at napangiti ni Aaron. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting manhid sa kanyang anit. Ngayon din, matapos makagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin, tiniis niya ang sakit ng palakol ni Pango, itinaas ang kanyang backhand at sinuntok ang matandang monghe. Paano aasahan ng matandang monghe na hindi mamamatay si Aaron sa ganoong lawak? Siya ay naputol ng ganito ng palakol. Hindi ba dapat ay naghihintay na iyon ng kamatayan? Hindi niya alam na sumugod si Aaron dito para bugbugin siya. Kahit na ang kapangyarihan ng kamao sa kanyang kamay ay tila napakalakas, ito ay sadyang Aaron's disguise. Halos lahat ng lakas niya ay nasa likod niya. Gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang utak, ngunit alam niyang kahit gaano pa kalakas ang kanyang enerhiya, imposibleng maprotektahan niya ang isa sa kanyang pinakamahina na lugar. Sa makatuwid, ang tanging bagay na maaari nating dalhin ay ang ating sariling katawan. Gamit ang kanyang sariling gintong proteksyon sa katawan, at ang totem ng 4 na Diyos at hayop, at lahat ng kanyang lakas na natipon dito, naniniwala si Aaron na hindi isang malaking problema ang dalhin ang susunod na suntok. Kahit na walang immortal na Shuangkai, nakakagalaw pa rin siya sa maikling panahon. Upang putulin ang palakol ni Pango sa kanyang sarili, kinailangan ni Aaron na kalkulahin ang isip ng matandang monghe. Total, nasa kamay niya ang palakol ni Pango. Kung gusto niyang gamitin ang palakol ni Pango para putulin kung saan niya gustong putulin, kailangan niya ng laro. Ang pag-atake at pagtatanggol, mula noong sinaunang panahon, mismo ay isang psikolohikal na laro. Ito man ay labanan sa larangan ng digmaan, o mapagkompetensyang esports, kapag ganap mong sinakop ang psikolohikal na kalamangan sa proseso ng pakikipaglaban, kung gayon ang balanse ng laro ay natural na tumagilid sa iyo. Active at passive, yun lang. Ang katotohanan ay kahit na hindi gumuho ang kaisipan ng matandang monghe, nagkaroon ng bahagyang pagbabago-bago. Umatras din ang katawan niya, at sunod-sunod na hakbang. Ngunit ito ang eksaktong 2 hakbang na ito. Ang posisyon ng palakol ni Pango ay tulad ng naisip ni Aaron, at tumama ito sa kanya sa likod. Sa oras na ito, sa harap ng biglaang pag-atake ng Aaron, natural na hindi ito iniisip ng matandang monghe. Dali-dali niyang sinubukang pigilan ito gamit ang kanyang kamay, ngunit nagulat siya nang makitang ang layunin ni Aaron ay hindi siya tamaan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang backhand upang harangan ang pag-atake, at direktang itinulak ang kanyang katawan. Ang kanyang kamay,
na nakadikit sa katawan ni Aaron, ay nawalan ng sentro ng grabidad at lakas, sa pag-urong ng katawan, sa wakas ay mabitawan na lamang. What? Seeing such scene, Mingayo was surprised and had a kind of Japanese dog's mood. Natural, ang matandang monghe ay itinapon ang palakol ni Pango, ngunit ang tuloy-tuloy na operasyon ng Aaron ay talagang hindi maisip. Walang sino man sa mundo ang natatakot sa kanyang paraan ng pag-agaw. Gamitin ang iyong katawan bilang isang kuta, at pagkatapos. Sa oras na ito, ang matandang monghe ay nagmuni-muni rin na siya ay tumingin sa kanyang kamay na hindi makapaniwala na ibinalik niya ang pango na palakol. Aaron, nababaliw ka na ba? Paano ko ipagpapalit ang buhay ko sa Pango-Axe? May buhay ka bang makakasama? Galit na umiyak ang matandang monghe. Medyo nakakatakot ang sitwasyon ni Aaron sa oras na ito. Tumakbo siya roon na may dalang malaking palakol sa kanyang likod, ngunit hindi niya ito pinansin at ngumiti lang. Hindi ba dapat ko bang sabihin ito sa iyo? Ikaw, kinuha si Pango palakol. Kapaki-pakinabang ba? Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, biglang inipon ni Aaron ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang dibdib, at ang marka ng Pango sa pagitan ng kanyang noo ay agad na bumalik sa kanyang puso mula sa gitna ng kanyang mga kilay. Ang nakakapagtaka ay ang malaking palakol na nakasabit, sa katawan niya ay nagsimulang kumupas ang kulay ube nito na parang isang pirasong bakal na inilagay sa tinunaw na. Bakal. Kontrolin ang palakol ng Pango, ngunit huwag kalimutan, kaya ko rin. Malamig na ngumiti si Aaron, at lumipad ang 5 elementong bato mula sa kanyang kamay. Matapos hindi pumasok ang palakol ni Pango sa katawan ni Aaron, naglalabas ito ng liwanag at nagpapagaling sa sugat ni Aaron. Ngayon, maaari kang mamatay. Sa sandaling bumagsak ang boses, pinatigas ni Aaron ang kanyang kamay at direktang sinuntok ang matandang monghe at napahawak muli sa kamay ni Pango. Biglang lumipad ang palakol sa ere, itinaas ang palakol at pinutol ito ngunit sa pagkakataong ito, biglang lumabas ang isang maitim na anino. Ang napakalaking estilo ng boxing, na may potensyal ng pagkawasak, ay nagmukhang mapurol sa matandang monghe, nakatingin lamang sa Aaron ng may katakutan. Gayunpaman, ang mabangis at walang kapantay na kamao na iyon ay nakatakdang mahulog sa hangin. Biglang sumulpat ang lalaking nakaitim sa harap ng matandang monghe. Bahagya lang siyang nakipagkamay at sinamantala ang sitwasyon. Pagkatapos ay hinarang niya ang malakas na kamao ni Aaron. Sa isang suntok sa hangin, hindi na muling umatake ang Aaron. Hinawakan niya ang palakol gamit ang kanang kamay at tinitigan ang lalaking nakaitim na nasa harapan niya. Nakasuot siya ng itim at nakabalot ng tela sa kanyang ulo, na halos katulad ng mga damit ng mga monghe na iyon. Gayunpaman, mayroon siyang itim na balabal at isang malabong itim na hangin sa paligid niya. Halata namang napakatao niya. Isa pa, sumimangot si Aaron. Bukod dito, ang paglilinang ng taong dumating dito ay ganap na hindi mababa. Hindi bababasa, Aaron ay nakita ang pinakamalakas na espirito ng masamang espirito sa loob ng mahabang panahon. Basura. Hindi rin pinansin ng lalaki ang Aaron. Tumingin lang siya sa matandang monghe at pinagalitan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa madilim na ulan na nababalot ng gulong ng buwan. Kamay ng bahagyang pag-angat, isang itim na hangin ay agad nalilipad sa labas ng cuff, direktang langit apoy buwan. Ang Skyfire Moon Wheel ay nasira sa isang iglap, at ang madilim na ulan ay maaari ding ilabas. Sa oras na ito, gumagalaw ang Aaron gamit ang isang kamay, at ang Skyfire Moon Wheel ay maso na ring bumalik sa kanyang tagiliran sa isang iglap. Nakita ko ang Panginoon. Ang madilim na ulan ay nagmamadaling lumapit, lumuhad ang isang tuhod sa lupa, at magalang na sinabi sa misteryosong lalaking nakaitim. Nakita ko ang Panginoon. Ang matandang monghe, na may takot sa kanyang mukha, ay bumangon mula sa lupa at lumuhad. Ginagawa nitong mas kalmado ang Aaron. Sa pagtingin dito, ang misteryosong lalaking nakaitim ay tila pinuno nila, o ilang superior. So, baka behind the scenes ang taong ito. Kayong dalawang basura, qualified pa ba kayong magpakita sa harapan ko? Malamig na sigaw ng misteryosong lalaki. Ang kanyang boses ay napakakaiba, parang walang laman, ngunit sa loob, Aaron palaging pakiramdam pamilyar. Gayunpaman, kahit na gusto ni Aaron na basagin ang kanyang ulo, mahirap pa rin makahanap ng taong kapareha sa kanya. Damn it, may subordinate. Damn it, may subordinate. Agad na ibinaba ni Mingyu at ng matandang monghe ang kanilang mga ulo at sinabing may takot at pagkakasala.
Buhay ka man o patay, may sarili kang paghuhusga. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Sabi ng misteryosong lalaki sa malamig na boses. Biglang lumingon ang buong tao at tumingin kay Aaron. Bagamat hindi siya nagsasalita, ramdam ni Aaron na tila tinatitigan niya ang sarili, at may isang uri ng ngiti sa kanyang mga mata. Bago makapagsalita si Aaron, nanguna siya sa pagsasabing, "Long time no see, Aaron." Matagal nang hindi nagkikita, sumimangot si Aaron. Siya talaga ang naramdaman niya. Siya ay isang kakilala. Pero sino siya? Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng paraan, ang Aaron ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga tao ng angkan ng demonyo. Dapat sabihin na mayroon ding 3 angkan ng demonyo na nakulong sa Longshan. Kaya lang, halatang hindi nila kasama ang mga taong ito. Sino kaya siya? Sino ka? Aaron malamig na boses ngunit paraan, ngunit sa kamay ay ang enerhiya ilagay, panatilihing mapagbantay sa lahat ng oras. Hahaha, isang mabangis na panunuya, tulad ng general mula sa kuweba ng yelo, sinabi niya, "Alam kong hindi mo ako maaalala, ngunit lagi kitang aalalahanan, at, Aaron, sumusumpa ako ay magiging isang bangungot na hindi mo malilimutan sa buhay mo. Mas malakas ka talaga kaysa dati. Bago, sure enough, kilala kita. Pero hindi rin ako masama." Sa sandaling bumagsak ang boses, ang anino ng kanyang orihinal na lugar ay buhay pa rin, ngunit malinaw na naramdaman ng Aaron ang malakas na itim na hangin na nagmumula sa lahat ng direksyon. Napakabilis. Sa sandaling huminto ang malamig na boses, mabilis na tumugon ang Aaron. Nang salakayin niya ang matandang monghe, naging isa ang 8 gininto ang katawan, at pagkatapos ay pinakawalan niya itong muli. May parehong kaaway at puot. Magsipilyo. Ilang sabay-sabay, 4 na figure ang biglang tumama. Sa ilang mapurol na tunog, ang pag-atake ng lalaking nakaitim ay direktang hinarang ng Badaw Jinshi. Pero blockdown, Aaron sa oras na ito ay pakiramdam manhid. Napakalakas ng lalaking ito. Kahit nakabahagi siya ng pinsala sa 8 gintong katawan, maaari niyang gawing hindi komportable ang kanyang katawan. Nakakatuwang ibahagi ang pinsala sa 8 gininto ang katawan. Voice A fall. A black figure has no omen appeared in front of Aaron. Medyo nakakatawa ka rin. Aaron malamig na boses counter-attacks isang paraan. "I have a lot more interesting. I'm afraid you can't afford it." Ngumiti si Leng Sheng at biglang nawala, pinatay ang Aaron mula sa magkabilang panig. Ngunit nang si Aaron ay handa ng lumaban, ang sulok ng kanyang mata ay biglang lumingon upang makita, na wala lamang sa harap ng figure. Sa oras na ito ay malapit na sa kanyang sarili wala pang kalahating metro. Phantom. Biglang namutla ang Aaron. Ang taong ito ay napakabilis na gumagawa siya ng hindi mabilang na mga anino sa pamamagitan ng bilis na nagkakamali pa siya sa paghuhusga. Ang lalaking nakaitim ay biglang ngumisi, at ang kanyang mga daliri ay naging isang espada, umaatake sa puso ni Aaron. Bang! Biglang naramdaman ni Aaron ang biglaang pananakit ng kanyang dibdib, na naging isang napakagandang pakiramdam, ngunit sa sumunod na segundo, ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang sternum at kumalat sa kanyang buong katawan, Puff-8 golden body ay nagsuka ng dugo halos sabay-sabay, nanlaki ang mata ni Aaron at halos hindi makapaniwalang tumingin sa misteryosong lalaking nakaitim sa harapan niya. "What about? Nakakaloka, di ba? Upang harapin ang iyong 8 gininto ang katawan, pinag-aralan ko itong bone coagulating finger sa mahabang panahon. Paano ka nasisiyahan?" Nakangiti ang lalaking nakaitim at iginagalaw ang kanyang mga paa. Sinipa niya si Aaron ilang metro. Sumunod din pabalik ang 7 pang gintong katawan. Sa pagkakataong ito, tinakpan ni Aaron ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay at sinubukang tiisin ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang tumingin sa lalaki ng may pagdududa ano ang tinatawag na bone coagulating finger na espesyal na idinisenyo para sa kanyang gintong katawan. Bunganga, galit na tumawa si Aaron, "Kontento ka lang," nakangiting sabi ng lalaking naka-black, "Sandali, may mas satisfactory pa sayo." Tama ba? Aaron disdain sneer, kamay panguaks biglang humawak, direktang sumugod. Ang 8 gininto ang katawan ay agad na naging isang figure at nabasag ng palakol. Ang lalaking nakaitim ay bigla ding humarap sa kaaway, at ang kanyang itim na espiritu ay lumundag upang salubungin siya. Boom! Nang magkasalubong sila, nag-iba ang kulay ng langit at lupa tumakbo sa gulat,
at ang dagandong ng mga halimaw ay maririnig sa likuran nila. Ang matako ng kasamaan ay naglalahad din sa lambak, na isang siklab ng pagpatay para sa iba, ngunit isang seremonya ng paghuhugas ng dugo para sa sarili nito. Mabangis sa patuloy na hiyawan at pagsabog. Ang buong lambak ay parang impyerno sa lupa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.